Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Etong dilaw at pula muling nagsama. Naalala nyo noon? Etong si Cory at saka etong pula noon, talagang nagkasundo yan nung panahon ng tapos ni Marcos di ba? Mantakin mo, unang ginawa ni Cory Aquino, palayain yung mga leader ng mga komunista na ito. Mismong si Joma Sison, nahuli na yan ni Marcos Tapos biglang pinalaya, ganyan kahudas yan si Cory. Ganyan kasira ang ulo niyan. Alam nyo kung bakit? Mana din niya sa asawa niya Tapos gayon, tingnan mo sabi ng mga communist rebels, I talks with Robredo for post-Duterte resumption of peace negotiation. Akala mo naman talagang mananalo ito si Robredo? Ang kapal ng mukha ninyo. Talagang gusto nyo pa ng peace talks? Mga sundalo natin, mga militar natin. Nananawagan ako sa mga sundalo, tsaka sa mga militar. Ganyan na mangyayari. Pag nanalo yan si Robredo, siguraduhin nyo may peace talks na magaganap sa mga pumapatay sa inyo. Kung ayaw nyo niya, alam nyo na ang gagawin nyo. Rose Vasquez, hi Banat Bay, good afternoon, watching you from Virginia Beach. Boy, Virginia Beach? Talagang siguro mga nagsiswimming dyan, Virginia. Virginia Beach, Virginia, USA. Nakakaliw ka talaga panoodin ang saya. Diba isipin nyo na lang Kaya nga sabi ko hindi ko alam kung tanga yung nag-PR nito o feeling nila magkakadagdag ng pogi point sa kanila to dahil merong pagkakasundo. Hindi nila alam, medyo mabibwisit ang militar dito. Anak ka ng weteng. Kita mo hirap na hirap kami, halos pinapatay kami minuminuto nito mga NPA na ito. Tapos yan ngayon, hindi pa nga nakakalis si Duterte, yan na kagad na pinag-uusapan nyo. Peace talks niya sa mga walang yan terorista na yan. Anak kayo ng weteng. Kung ako militar, hindi ako papayag. Pagkatapos nyo kaming patayin, peace talks. Ambisyosa talaga Sino man na nagpa-press release dito, ambisyosa Talagang sinasabi nyo na si Robredo na ang susunod na pangulo. Sabi ko nga, over my dead body. May pag-ganong-ganon ito. Alam mo, eto, sabi ko nga, hindi na ito bago sa atin dahil nangyari na nga ito ng panahon ni Cory. At maging yung panahon ni Ninoy, tingnan nyo may papaplay lang ako sa inyo. Papaalala lang natin ito. Alam ko, iba sa inyo na napanood na ito pero papaalala lang natin, Para naman doon sa mga ibang hindi pa nakakapanood nito, paalala lang natin. Pasok! 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 I've said in many of my writings that the National Democratic Front, especially its militant arm, the New People's Army, has been instrumental in many social changes in our country. There may be a difference in ideology and approach, but we are united in one. We are united against the dictatorship. My position is very clear. If we will succeed in overthrowing the dictatorship, we should allow every voice and every idea to ventilate their views in the public market. We should legalize the Communist Party of the Philippines and give them exactly the same forum to expound on their ideas. Tingnan mo ang kalokohan nito. As in, garapalan. Pag natanggal daw si Marcos, sama-sama tayo. Gagawin nating legal. Gagawin mong legal ang pumatay sa mga sundalo na sarili mong sundalo? Abay, traitor ka pala talaga. Tingnan mo naman ka-traitor nito Ikaw ang kunwari napatalsik nyo si Marcos noon. Siyempre, ikaw ang presidente. Kung sakaling walang nangyari sa'yo noon. Tapos yung mga pumapatay mismo sa mga sundalo mo, bibigyan mo ng boses sa gobyerno. Diba? Yan yung sabi ko nga ano ba namang klase itong mga komunista nito? Talagang sila Nung iniisip ko na mabuti, isipin nyo na lang ito na mabuti Bakit mo ipapalabas yung ganyang klaseng press release itong kay Leni Robredo? Bakit ka magpapalabas ng ganyan? Alam mong propagandist ka. So ibig mo sabihin, kinukondisyon mo na yung mind ng mga Pilipino na si Robredo na ang mananalo. Kasi nga propagandist kayo, kilala kayo bilang propagandist. Ang hindi ko lang maintindihan,
feeling nila siguro ay malakas pa rin sila hanggang ngayon. Feeling siguro nila may maniniwala pa rin sa kanila na pag nilabas nila yan, kakampihan sila ng taong bayan. Ganon siguro yung naiisip nila eh. Ang hindi nila maintindihan na wala naman ng hatak itong Robredo na ito. Wala. Lahat ng hirit niya, sabi mo nga sa akin may hirit siyang tama, isa lang, nung tumulong lang siguro siya. Yun lang. Pero aside from that, wala na siyang tamang sinabi. Walang businessman, walang mga politiko na sa tingin ko nasa tamang kaisipan na gustong maging pangulo ito. Kahit natin sabihin na natin yung mga oposisyon, sigurado ako sa utak nila eh. Alam nilang sablay ito si Robredo eh. Alam nilang mahina ang utak nito. Tapos gagawin mo siyang pangulo? Malamang naniniwala ka sa sarili mong propaganda na marami kayo. Kaya nyo nilabas yung press release na yan. O di kaya naman, kasi sabi ng militar, talagang sobrang humihina ng mga NPA. As in, nahuhuli na sila to the point, kahit yung mga bata, yung mga trainee nila, kahit yung mga aktivista, pinapahawak na nila ng baril kasi ubos na sila. So ngayon, para makahatak pa sila ng mga galit kay Duterte, yung mga bitter, yung mga nasaraduhan ng network, nawala ng trabaho, para makadagdag sa kanila, kaya siguro nila nilabas yung press release na yan. Kaya lang ang problema, wrong timing. Bakit? Kita ng tao yung ganda ng ginagawa ni Pangulong Duterte. Sa tingin nyo may sasali sa inyo? May saltik lang sasali sa inyo, maniwala kayo sa akin. Tingnan nyo ha. Ito. Papaalala ko lang sa inyo, ito yung hirit ni Robredo noon. Ayan, yan. Sabi ni Robredo, insensitive to beautify Manila Bay during pandemic. 'Di ba? Sabi nga ni ni Spokes na malaki ang psychological effect nito. Ngayon, sigurado ako nare-realize na nila. Kasi ngayon, yung bang alam mong parang, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ako, nakikita ko sa news yung Tagaytay. Dahil sobrang naburo na ako sa bahay, almost 6 months. Parang trip ko, gusto kong pumunta ng somewhere sa Tagaytay. Naisip ko yun eh, sabi ko, kaya lang, mamaya papakita ko sa inyo, sabit na naman yun. Okay? Ngayon, I don't have to go there. Para lang alam mo yun, kasi pag nasa Maynila ka, yung sino ba yung nasa Maynila dyan, alam nyo ito sinasabi ko, parang gusto mong kumawala, parang gusto mong makakita ng something malawak, hindi yung puro building, alam mo yun? Ako kasi, every time ito pupunta sa ibang bansa, city boy ako. Kaya nga sana, sabi ko nga, sana gawing 24 oras yung Manila Bay, tapos maliwanag, maraming pulis, at least, kaya lang, baka mamaya pag sinabi mo maraming pulis, baka sabihin na naman ng mga terorista, ano meron dito? Militarisasyon? Pulis nga, militarisasyon. Parang tanga lang, you know? Di ba? Ganun naman talaga yung parang tanga ito mga terorista, mga makakaliwang grupo. May sundalo lang, may pulis lang, militarisasyon. Alam mo yung mga adik? Alam mo, ito, walang biro kasi may mga friendship din tayo mga adik. Dati, ngayon wala na, nahuli na silang lahat. Di ba, alam mo yung mga adik, yung parang, pare, may pulis, pare, may pulis. Gago, security guard lang yan. Di ba, ganun yung mga adik eh. Pare, may pulis, pare, may pulis. Ganyan din yung mga makakaliwang grupo. Pare, may militar, may pulis, may militarisasyon, martial law na, may martial law! Parang ganun yung pakiramdam eh, di ba? Ganyan ang mga makakaliwang grupo. Diktador, may pulis, bakit? May diktador, wala nang demokrasya! Protesta natin, tweet, wala nang demokrasya, may tangke. Adik na adik lang ang mga kaliwang grupo. Ewan ko ba, sabi ko nga, ganito ba ang martial law na ang ingay nyo?
Ultimo ngang si Maria Ressa, puro fake news, pinapaabot pa sa EU eh. O, di ba?